Ano nga ba ang mas matipid na motor? Matic ba o manual? Sa mga nagdaang araw nga ay halos lahat ng nasa inbox ko ay yan ang tanong. Alin ba talaga ang mas matipid sa gasolina, matic o manual? Sa unang tingin, parang lamang ang manual dahil mas direct ang power transfer nito. Sa katunayan, ang conventional belt type CVT ng scooter ay may transmission losses dahil sa friction, belt deformation at pulley losses. May research pa nga na nag-estimate na ang variomatic transmission ay maaaring magkaroon ng malaking energy loss sa ilang operating conditions. Pero ito ang importanteng part. Hindi lang transmission efficiency ang basehan ng fuel consumption kung saan efficient itong tumatakbo. Dito pumapasok ang advantage ng CVT dahil continuously variable ang ratio nito. Pwedeng baguhin ng transmission ang gearing habang umaandar para hindi kailangang paulit-ulit na pumili ang rider ng gear. Nakakatulong itong panatilihin ng engine sa mas appropriate na RPM habang nag-a-accelerate at nagko-cruise. Samantalang sa manual, ikaw ang transmission controller. Ikaw ang pipili kung kailan mag-shift, kailan magdo-downshift, at kung gaano kataas ang RPM. So, nagiging interesting ang comparison. Sa real-world riding, especially sa city traffic, stop and go, frequent acceleration, at mababang average speed ng CVT ang ratio adjustment habang nagbabago ang speed at load. Kaya kahit may mechanical losses ang CVT, the advantage is consistency and automation. At hindi rin ibig sabihin na kapag matic, automatic ng matipid. Malaking factor pa rin ang engine displacement, vehicle weight, tire pressure, CVT condition, engine maintenance, throttle control, traffic, riding speed at riding style. Maging ang roller weight at RPM ay pwedeng makaapekto sa fuel consumption ng isang CVT motorcycle. Kaya kapag binago ang setup ng CVT, pwede ring magbago ang karakter at konsumo ng motor. Kaya kung pare-pareho ang rider, kondisyon ng motor, engine size at riding environment, hindi scientifically accurate na sabihing lahat ng matic sa mundo ay mas matipid kaysa lahat ng manual. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay modern matic scooter para sa typical daily riding, especially urban use, ang malaking advantage nito ay hindi lang convenience. It is the ability of the CVT to continuously adjust the gearing without requiring the rider to manually select every gear. At dahil dito, mas simple, mas consistent, at mas madaling ma-maintain ang efficient riding behavior araw-araw. Kaya sa tanong, matic ba o manual? Kung ang priority mo ay daily commuting, convenience, smooth power delivery, at practical fuel economy, matic ang pipiliin ko. Dahil sa modern scooter, hindi mo na kailangang maging expert sa shifting para mapanatili ang motor sa tamang takbo. Twist the throttle, let the CVT do the work, and ride efficiently. Kaya mag-RC919 ka na dahil kung gusto mong alagaan ang makina mo at maging smooth ang bawat 19 ang isa sa mga dapat mong subukan. RC919, tamang langis, alagang makina.